Dahil papasok na nga rin ang klase, importante sa mga estudyante na malayo sa eskwelahan ang pagdodorm. Kaya't yan ang tinutukan ni Julius sa Teen Patrol. Good morning, boss. Ako si Jules Giang at ito ang Teen Patrol. Ngayong umaga ay aalamin natin kung paano nga ba mamuhay sa loob ng isang dormitory. Tulad na lamang dito, siyempre sa ating bansa, iba't ibang mga dormitories ang mayroon sa iba't ibang mga universities. Kaya ngayong umaga, samahan ninyo ako at alamin kung paano nga ba mabuhay araw-araw sa isang dormitory. Good morning mga boss. Ngayon ay kasama natin si Jeds, isang freshman dito sa Kalayaan Residence Hall. Good morning, Jeds. Ayan, good morning Kuya Jules at good morning sa lahat ng nanonood ngayon. Alright, so Jeds, ngayon dorm life kasi pinag-uusapan natin. So ikaw, freshie dito sa Kalayaan Residence Hall, kamusta ba yung feeling na dormer? Lalo na freshman ka pa lang at malayo ka na agad sa pamilya mo. Ayan, masaya naman maging dormer. Actually, it's a really good experience kasi natututo kami maging independent and nasanay na kasi ako na maging independent sa sarili ko pa lang kahit nung malapit pa ako sa family ko dahil sinanay ako ng mother ko. And then, so, nung pumunta kami dito, naging dormer, parang naging madali lang yung lahat. Kailangan mo lang matuto mag-balance ng time mo. Siyempre, magbabudget ka kasi ikaw lang yung, ikaw, sa sarili mo lang ikaw umaasa. Parang ganun mo. So, paano mo na magkakasya yan araw-araw? Yung budget mo, yung oras mo, tapos paano mo binabudget mo yung oras, yung time, yung curfew dito? Anong oras ba curfew dito? 9 p.m. po. 9 p.m. dapat nasa loob na kami. So, kinakaya naman lahat ng freshie dito na 9 pasok na lahat? Kaya po, kaya kasi nasa disiplina na lang yan eh. Kung alam mong 9 p.m., edi dapat 9 p.m. nasa dorm ka na. Kamusta naman po ba yung dorm life bilang isang grad student? At paano po ba, kamusta po yung mga needs ninyo? Paano nyo nababalance yung time ninyo? All of that, the work and... Okay, personally, I really love staying at the dorm. Kasi last year, before ako naging dormer, nasinugan ako. And the Office of Student Housing made it possible for me to be a dormer after nawalan ako ng tirahan. Second, I was a dormer during my undergrad years. At dahil taga Mindanao ako, ang laki ng help sa akin to live here without having to travel back and forth. As the chairperson ng dorm, I would say na yung needs ng dorm, number one, this is not based personally sa akin, no? But this is also from our officers and the other dormers. Because of the need to stay out longer due to research sa laboratory, kasi iba ang needs ng grad students, sana wala ng curfew or longer curfew hours. I think dahil matatrust naman ang dormers because we are masters and PhD students. Number two, I think yung need ng families to be together more often. So we have dormers na mga nanay, mga lola, no? Or maybe even married, and ang ginagawa nila, they go home frequently or they go home during the weekends to be with their family. So ang laki ng balancing going on. You have your masters and your PhD, may family ka pa. Ako in a way, I have it easier kasi I'm single. Mobile ako. Ako masaya naman, sobrang exciting. Ako actually nung una, hindi ko pinangarap na maging dormer kasi parang lalayo ako sa pamilya ko, hindi ako sanay. Pero nung naging dormer na ako, parang wow, parang masaya pala. Tapos yung natutunan ako maging independent. Tapos ayun, mag-budget ng time, ng pera. Dahil dito sa Yakal, wala kasi kaming pagkain, so lalabas kami para bumili ng pagkain. So usually ano ba yung activities na ginagawa niyo dito day per day? Lalo na kasama mo diba for kayo, ng dormers per room, anong mga ginagawa niyo? Well, mostly nag-aaral kami paggabi. Tapos sa midlife o kaya overnight mag-aral. O kaya minsan din, parang gala-gala, ganun. Pero pag ito lang sa room, mostly aral o kaya Facebook, ganun, internet. At ayan, nandinig na natin kung paano nga ba mamuhay bilang isang dormer dito sa university. Nalaman natin ang independence ang siyang nagiging gabay ng bawat dormer na mamuhay na mag-isa bilang isang estudyante at bilang isang dormer. At nababalanse din nila na syempre magsaya pa rin bilang isang kabataan. Nakita din natin balansin nila ang kanilang oras at syempre kanilang budget. Kung paano nga ba nila ito babalansin sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya wala tayong dapat ikatakot mga mag-aaral na maging dormer kung sakaling kinakailangan talaga natin na tumira na malapit sa ating university. Kaya para sa Good Morning Boss, ako si Jules Giang.